Gusto ko lang marinig, ano ba yung pwede niyong maging message of encouragement? Invest while you are young. Because sabi nga is the younger the better. Pag-invest habang bata pa, para in the future, well-prepared ka. Invest kung ano yung kakayanan mo ngayon. Kung ano yung meron ka, mag-invest ka. Yung kaya mong mawala or matalo or something. And of course, ang magandang nakuha ko dun sa sinabi mo ay we do our own research. So for this episode, it's a very special episode and we are very thankful na nandito kayo ngayon, kasama namin kayo ngayon dahil nakita namin na kayo naman yung mga expert sa mga field ninyo pagdating sa investment. So syempre si Sir Ronnie, ang ating regional manager ng Rappel Pawn Shop na expert pagdating sa gold investment. And of course, si Ms. Jenny Sugirang naman, ating financial advisor from Sun Life Financial. So, bilang mga experts sa inyong mga field, paano nyo ba i-define yung investment? Sige, sino? Ladies first. Sige, Yun. So, thank you, ma'am, for inviting. So, investment is yung pag-invest mo ng sa palagay mo, yung pera mo, kikita talaga over time. Then yung investment din, ito yung pag-invest mo ng pera like sa mga mutual funds, stocks, bonds, and yung sa gold. So, isa din siya sa investment na kino-consider natin. Yun na. So, yung copy-paste ako. So, for me, investment is like your money. Iko-convert mo siya into, let's say, assets. So, maraming klase ng assets kasi yung gold isang asset yan. Then, next yung mga real estates natin. Let's say, cars or businesses. Yung investment is the act of putting your money into something valuable na in the future, meron kang inaasahang return. Let's say, long-term or short-term. So, it's an act of putting your money into assets. Okay, so sa palagay niya, napaka-importante talaga. Oo naman. Yes, as the future funds. Okay. So sa mga nanonood, nagsisimula sila, paano ba natin ma-differentiate? Yung nabanggit niyo na kanina, define niyo na yung investment. Paano niyo ma-differentiate yung investment? Number one way, saving. So, savings kasi, ma'am, ito yung pera na kino-consider mo, na itinatabi mo na hindi masyadong mag-gain yung pera. Unlike sa investment na talagang siya ay long-term. Long-term yung in-expect mo na mag-grow yung pera mo ng malaki. So, yung savings anytime, pwede mo siyang i-withdraw. Sir Ronnie, pagdating naman sa emergency fund, ano naman ang difference ng emergency fund sa investment? Emergency fund, from the word is that emergency. Ito yung fund, ito yung pera mo na nakalaan for emergency cases lamang. No? Let's say for hospitals, or let's say meron kang kailangan biglaang bilhin or biglaang pagkagasto sa So yun yung fund na pukunin mo na hindi magagalaw yung iba mong, let's say, the assets, or let's say yung iba mong yung galing sa investments mo. So separate dapat ang emergency fund mo from your investment. Kasi let's say the emergency fund, let's say the cash itself, biglang kinuha from your investment. So, mawawalan ka ng pera. So, emergency fund, ito yung pwede mong makuha ng bigla. Naka-prepare na siya for something may mangyaring ganito o may mangyaring gano'n. So, kumbaga ay, pag sinabi mong emergency fund naman, nakatabi siya, pero alam mo na kapag nangailangan ka, yun yung kauna-unahan mo pagkukuha na ng resources. Okay, so at least ngayon aware ng ating audience kung ano ba yung differences ng investment, savings, and emergency fund. So kita natin na lahat sila may sarili silang purpose. So ngayon, tumako tayo dun sa kung ano talaga yung subject for today, which is investment. Paano ba yung differentiation and kailan dapat yun ang piliin between short-term investment versus long-term investment? Sa inyo yung mga field, pwede natin siguro bigyan ng example. So, as a financial advisor and as someone expert pagdating sa gold investment,
Ayun. So, ang yun kasi, yung short-term investment kasi usually, ito yung 3 to 5 years lang yung tinatagal. Unlike dun sa long-term investment, ito yung usually ay 10 and above kasi ine-expect mo na mataas yung return sa iyo. Unlike dun sa short-term na talagang maliit lang yung return. Yun po yung difference nila. Ayun. Kung kayo ang papipiliin sa mga young professional natin, kasi mostly ang ating audience pagdating sa mga social media accounts natin talaga are Gen Zs and Millennials. Kung ikaw ang bibigay ng advice sa kanila, ano ang mas appropriate for them? Is it the short term or the long term investment? Kung ako ma'am, long term talaga. Kasi kumbaga yung long term, in the future, magagamit mo siya. Saka sa mga Gen Z naman, talagang the best time to invest talaga is habang sila'y bata pa. Kasi wala pa mga obligation eh. Kasi di ba sa millennial, yung wala ka pang iisipin pag-aaralin anak, wala ka pang bibiling gatas. So the best time talaga para in the future, kapag gusto na nilang mag-settle, prepared na sila. Okay. Kumbaga, yung investment nila stable na. Ayun. Kaya talagang, kung sila ay millennials para Gen Z, start now para at least yung long-term investment nila, mapapakinabangan na nila in the future. Okay. Makaka-relate ka na daw ng mga Gen Z Yan. sa mga audience natin na interested in terms of the gold investment. Sir Ronnie, paano ba, how does it work, gold investment? Paano siya nagsisimula? Anong may requirement ba ako? Kung ako gusto kong mag-start na mag-invest sa gold, anong una kong dapat gawin? Meron ba akong specific amount na kailangan kong i-prepare? So, paano siya? I-educate natin. Yun. In terms of gold investment, dapat alam mo muna mag-set ka ng goal. Kasi alamin mo muna yung hilig mo. Kasi ano bang gagawin mo sa gold? Ito ba fashion mo lang muna? Or gusto mo talaga mag-ipon ng maraming gold? Let's say mag-start ka sa mas maliit na item. Let's say amount of 1,000 pesos, may mabibili ka na let's say small piece of gold lang, so let's say earrings. And then kapag nagustuhan mo na siya, yung may suot kang gold araw-araw, or let's say nakita mo yung value ng gold na ito. Way back before nag-start ako dyan, ang gold doon around 1,500 lang per gram. So, Per gram. 24 karat. 24 karat, 1,500. Bumili ako ng isang maliit na sing-sing para doon sa loved ones ko. Parang pinag-isipan mo Oo. pag mong binigay, ha? Siyempre. So, Ganun talaga eh. Bumili ako ng isang maliit na sing-sing para sa loved ones ko. So, 1,500 ang per gram on that time. And then, as time goes by, napansin ko, tumataas yung value niya. Maliit lang yon, maliit na item lang yon. What more kung malaki yung item na binili ko? Statistic ng gold, no? Tumataas to every year, 15% the value. As nakikita naman natin na ang gold talaga ngayon, ang taas na ng value niya, around 6,000 na ang price ng value per carat. so ganun dami ba? Sabi mo kanina, 1.5. 1.5 yun. From 1.5. Anong taon yan, sir? I think 2010. 2010. May love one ka na doon. Yeah. Kasi dami na. 2010, oo. Okay. From 1.5 to 2010, after how many years? Kung bilang tayo, for 15 years? Yeah, for almost 15 years. Tama ba? 15 years. After 15 years, 6'1" na siya. 6'1" na siya. Oo. So mag-start ka kung ano lang yung kaya mo. Okay. Huwag mong pipilitin na, kailangan meron akong hawak na 10,000 para makabili ng gold. Kung ano yung hawak mo, yun ang i-maximize mo. Huwag mong pilitin na kailangan yun muna bago doon mag-start. Kung anong hawak mo, kung anong meron kayo na save mo, yun ang ibili mo. And then, kapag nakita mo na may bagong palit na save, so bumili ka ulit. Okay. Itago mo. Then, i-monitor mo yung market ng gold. Any amount can do. Yeah, any amount can do. Any amount can do. Kung ikaw ay nagsisimulang magtrabaho, kahit gano'ng kalit yung salary mo, mag-sulit, magtabi ka na Yes, para makabili ka ng any item na gold. The value na binili mo siya during that specific period, yung paglago niya is constant over time. Yes.
Pwede mong gamitin yung tinatawag nating 50-20-30 rule. 50-20-30 rule. So that's Yung 50 for your livings, for your expenses, bills, 20 for your wants, and 30 for your savings. So, saan ko pwedeng ilagay doon kung halimbawa, ay, Sir Ronnie, 50-20-30. Saan ko pwedeng ilagay doon yung investment ko sa gold? so yung wants mo, di ba? 20% for your wants. Pwedeng yung want, pag naging yung gold investment, kasi the gold itself, naging want mo na din siya. So parang 50-50 na din siya, di ba? Kasi yung savings mo, 30%. So, mas long as mas marami ka masasave, in the future, mapa short term man yan or long term, as long as masaset mo yung goal mo, so magagamit mo talaga siya. 50-20-30. Yung mga natutunan natin ni Sir Ron. Na pwede natin gamitin pagdating sa pag-i-invest ng gold. Ngayon naman, so syempre, kumbaga pagdating sa sagutan silang ang summarize, like any amount na meron kang available, you can use it to invest in gold. Pagdating naman po, Ma'am Jenny, sa life insurance, ano naman, paano naman siya nag-work? Kasi as far as we know, meron siya mga different policies, ano? Depende sa iyong pangangailangan. So, kung sa good investment, for as low as 1,000, pwede kang makapag-invest na sa ginto. No? Pagdating naman po sa life insurance, paano naman po yung proseso natin ng pag-avail ng life insurance? Ayun. So, kasi po sa aming company as a financial advisor, meron kaming mga life insurance with investment component, which is BUL. So, yung BUL plan namin, ma'am, is meron siyang funds na naiipon na pwede mong mag-gain at ma-withdraw in the future. At the same time, guaranteed day one yung insurance protection. Then, yun ma'am, yun sa BUL kasi siya ay withdrawable amount, yung funds na naiipon, pero yun na lang siya, not guaranteed. Kumbaga, yung pagdating naman sa amount niya, napakadami namin na mga plans na pwede namin i-offer na depende sa needs and budget ng client. Kumbaga, kami as advisor, lagi namin tinatanong kung magkano bang budget mo. Then, doon kami nag-i-start maggawa ng mga proposal, depende sa needs and budget ng client. Okay. Ano mo yung kasi kung merong medyo interested din pagdating sa life insurance naman, ano yung minimum amount na pwede kong invest? Ayun. So, sa life insurance po kasi talaga, age matter sa pagkuha ng plan. So, habang millennials, mas bata, mas mura. So, yung budget, ma'am, usually nag-start din siya sa 1,000 and above. Okay. So, yes, hindi naman kasi ganun kamahal. Kumbaga, mindset lang din sa isang client. Then, kung ano yung choice nila. So, yun, meron din kami mga life insurance with investment. Kumbaga, bukod sa insured na life, Yes. meron ding balik sa'yo yung iyong policy at a Yes. certain time period. Yes po, yes po. At the same time nga, yun, ang guaranteed yung insurance coverage. So, same lang. Very, kumbaga, kaya-kaya ng mga Yes. nagsisimulang magtrabaho at nagsisimulang maka-experience na kumita ng pera as low as 1,000 pesos. Minimum, both for gold investment and for gold investment, wala po tayong age, no? Na age requirement. Pagdating naman sa insurance, yun naman ang natin, na kailangan as the younger the policy holder, the better. Yes. Kasi the lower the policy. Yes. Okay, ngayon naman ako mukhang natutuwa na yung mga, ganun pala ang gold investment, narinig ko na sila. Ganun pala ang gold investment, ganun pala ang life insurance. So, sa perspective niyo kasi sigurado ako na-experience niyo na din yung pag nagsimula kayo magtrabaho, di ba, hindi mo alam, medyo lumalaki na yung kinikita mo, hindi mo saan po kaya ito pwedeng igagamit. So, sa kanila siguro nag-iisip sila, ano ba ang dapat kong gawin? So, sa perspective po ng isang individual na nagsisimula mag-invest, paano ba natin kinecreate yung ating investment plan or investment goal? So, Gagaya na nabanggit ko kanina, 50-20-30. Yung 30 for investment,
20 for your wants, and then 50 for your daily needs or your bills. So the 30% of your salary or your net income ang pwede mong i-allocate for your savings. And then, pwede mong sundan kung ano ba yung hilig mo. Saan ka ba mag-i-invest? Diba? Gusto kong mag-invest sa isang business. So, ano lang, reminder lang. Investment is risky. Hindi siya kagaya ng savings sa sinisave lang tinatago. Risky, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Kasi talagang volatile yung market natin ngayon. Kasi lalo yung gold, di ba? Last week, 6.1, biglang nag-5.9, gano'n, parang graph lang, di ba? Di ba siya? So, yun, kailangan, sasat mo yung goal mo. Ano ba yung gusto mo mangyari in investing? Kung ito ba ay long term or short term? It's up to you. Tapos, do your own research. Huwag kang basta pasok ng pasok sa investment na hindi ka naman sigurado. Dahil na-hype ka lang, dahil ito ang trend. Okay, invest ka na, ito ang trend. So, huwag ganon. Kasi, kung na-hype ka lang ng friend mo, meron ditong trend na kumikita. Kumikita ngayon ng pares. So, magtatayo ka na din ng paresan. Hindi ganon. Magtatayo ka ng do your own research. Hindi mo naman hilig ang pares, magtatayo ka ng paresan. Diba? Hindi mo naman hilig ang gold, bibili ka ng gold. Sample ganon. So, yung hilig mo, mag-do your own research. And then lastly, magtanong ka sa expert. Yan. Kaya nandito si Sir Ronnie. Magtanong kayo sa amin. Yun. Sir Ronnie, saan ka pwede mo contact? Pumunta lang po kayo in any branch of Racal Phone Shop. Opo. Lahat po kami, tutulungan namin kayo na mag-invest ng gold. Yan. Hindi po namin kayo i-scam. Wala pong scam sa akin. Yeah. So, yun ang banggitan ni Sir Ronnie, anong type of insurance. It all depends on you. Yes. Kung ano ang hilig mo, Anong hilig mo? and siguro kung ano rin yung kakayanan mo na Yes. mag-invest. And of course, ang magandang nakuha ko dun sa sinabi mo ay we do our own research. Pero ang nakukulangan tayo ngayon is the education part. Yes. How well do you know the type of Yes. investment na tapos mo? And tama din yung sinabi mo, Sir Rocky, na this is risky, no? Investment is risky. So, kailangan matalino tayo sa paglaan ng pera natin. Kasi pinaghirapan natin. Diba? Pinagtrabahuhan natin. Yun, so napaka-important. We allocate that certain amount. Alam kong tama yung pinag-invest. Sige, sir. Additional lang, bukod pa dun, dahil nga risky siya, kailangan marunong ka ng multi-packeting. Oy, sige. Gusto na So, nakikinig tayo. Huwag lang sa iisa ka mag-invest. No? Okay. Kasi at least 3. Kasi nag-invest ka sa gold. Nag-invest ka kasi sa insurance. Tama. Nag-invest ka sa real estate. At least. At least 3 or kung ano pa yung gusto. Sabi nga nila, do not put your apples into one basket. Yes. Kasi paano pag nasira yung isang basket mo? Tama. Ang diversified dapat. Yan. Anong term yung ginamit mo, Sir Ronnie? Multi-packeting. Multi-packeting. Natutunan ko sa Anong teacher ko. spelling? Natutunan ko sa teacher ko nung college sa Baka si Ma'am Jenny yung nagturo Ay. sa'yo. Naging estudyante mo kasi. Oh, hindi. Multi-packeting. So you put your savings, your financial resources to different Yes, tama. investments and savings plan. Ay, very good. Ako, natutuwa na yung mga Gen Zs natin sa kanila. Mukhang mamaya pagkatapos silang manood, hahanapin ka na nila sa Racal Pawn Shop branch. Siguro, Kaya idagdag ko lang doon kasi usually yun naman talaga yung sagot na dapat ready ka sa risk. Kasi minsan ang investment, talagang may lugi dyan. Dapat, i-accept mo din siya at ready ka if ever na dumating yung point na nag-invest ka na nagkamali ka ng investment. Then, second one is, additionally kay sir, is yung dapat may goal setting ka. Kung para saan ba yung investment na pagsisimulan. Then, ayun nga, sabi din ni sir na dapat diversify din yan. Multi-pocket ka pa, sir. ayun. So, Kami namin natutunan sa ayan. today. So, dapat diversify yung may investment ka sa halimbawa real estate, nag-start ka mag-invest sa mga bahay, sa mga gold and mga insurance yun. Para at least in the future, kung meron mang isa na mawala o sabihin natin na hindi mo man ma-receive yung pinakang amount na in-invest mo, at least hindi lahat. Kasi
naglagay ka ng investment sa iba't ibang category ba? Kumbaga ay iba't ibang variety. Maganda yun nabanggit mo, diba? Kasi inulit ko yun, parang kumbaga, talagang risky talaga yung mag-invest. So, parang sabi nga, mayroon din kasi akong parang nabasa about yung mag-invest. So, parang sabi nga, pwede kayo mag-agree or hindi. Parang sabi doon, pag nag-invest ka daw, ay kailangan mo alamin kung ito bang i-invest ko itong certain, halimbawa, meron akong 5,000 pesos. I-invest ko siya. So, kumbaga at the back of my mind, kailangan ko daw isipin kung ito bang 5,000 pesos na to, pag ito in-invest ko, pag ito nawala, kaya kong mag-carry on. Yun. Parang kumbaga, parang doon mo siya mai-evaluate kung kaya kong i-invest yung certain amount. Kung pag ito, kung sabi mo nga kanina, ma'am, di ba? Kumbaga ay prone to also losses ang investment. Yes. Hindi naman siya lagi. Kumbaga hindi everyday ay sanity. So, kapag yung certain amount na ito, in-invest ko, pag ito nawala, okay lang. Yes. Tuloy ang buhay. Kumbaga, hindi siya malaking loss sa akin. So, nag-agree ba kayo sa... Tsaka nakakatakot din, ma'am, yung ini-offer sa yung investment na sobrang laki ng return. Kasi nakakatakot talaga yun. Kasi sa stocks naman natin ngayon sa market, talagang mababa. Kaya pag inoperan ka ng malaking return, baka mag-isip ka kasi baka scam yan. Yun. Kaya talagang, yung nasabi din ni Sir kanina, do research muna doon sa mga company or certain portion na mag-i-invest ka. Talagang nakakatakot. Tama. Tayo maging matalino at mapano. Yan lang po ay sa perspective na Yes, nag-invest. Kumbaga, ako sa sarili ko, ito dapat yung kailangan kong tandaan. So, of course, yung pag-ibig na yung mga Gen Z's and millennials, paki-jot down, and then mag-list tayo. And so, ngayon naman, dumako naman tayo sa paano naman sa perspective ng mga experts. Yan, ayun na. Simulan natin sa paano ba natin i-evaluate yung ating prospect na mag-i-invest sa atin. It's either gold or gusto kumuha ng life insurance with investment. Gamay ka Yes. And paano mo i-evaluate na kaya niya? Based sa kanyang financial status, based sa kanyang preparedness sa pag-invest. Paano natin siya i-evaluate? To evaluate yung pakiram kasi yung lalaki sa akin, ano bang level na siya, di ba? So, tatanungin ko muna siya. Interview yung background siya. Tinatanong ko kung ano yan kasi magkano ang kaya mong invest. Kasi hanggang magkano yung kaya mong sabagin mo. Hanggang magkano yung kaya mong mawala para sa'yo. And then, yung tinitingnan ko din yung emotion niya. Kasi baka siya ibiglang mabilis pa lang mag-breakdown in certain problems, susuko na agad siya. So, kahit na kaya mo mag-invest ng up to 100,000, pero yung emotion mo ay ganun kataas. So, papayuhan kita mag-invest ka up to 50,000. Baka kasi hindi mo kayanin. So, i-evaluate natin siya kung natama yung financial capability, emotional capability niya, saka yung goal settings niya, na kung ano yung hanggang saan yung gusto niyang marating. Saka, ina-evaluate ko rin yung sa goal settings niya, short term lang ba yung gusto mo mangyari or long term ba to. Meron tayong let's say interview portions para sa kanila. Hindi sa lahat ng tao applicable yung isang payo. Merong payo na applicable para sa iyo, para sa kanya, at para sa O customize depende sa state mo, Yes. pangailangan mo, anong gusto mo mangyari. Anong gusto mo mangyari. So kapag na-state na niya yun, so i-advise natin siya based sa kanyang status sa buhay, status ng kanya. Kumbaga meron kayong doon pa lang sa pagdating ni client, sa pagsagot sa inyong sa mga questions mo, na-evaluate nyo na siya, Yes. kakayanan niya discern talaga. Although volatile talaga yung market ngayon kasi fluctuating siya. Pero kung i-compare natin siya previous years,
ang sabi nga ng mga investors, mga experts, it's a higher low. Kasi, kumbaga, kahit na kunyari, halimbawa, versus last month, mas mataas last month versus ngayon. Pero kung titignan versus last year versus 2 years ago, whenever nagkaroon ng experience tayo na mas mataas yung dati, laging higher talaga yung present versus yung mga previous years natin. So, I believe in terms of the investment naman, malaki talaga yung nagiging gain ng mga investors, nag-i-invest pagdating sa crypto. Yes. Kasi kita natin talaga, very visual yun. Yun ang talagang kita mo na increasing talaga siya. Accelerating yung value ng gold sa world market. It's just up to how much ang kaya mo ilagay. Kung pag nilagay mo siya doon, then hindi ka mawawalan sa ibang aspeto ng buhay. Like your daily lifestyle, yung mga necessities mo like the bills, of course. Sabi nyo, bilang magulang, yung education ng mga anak. So, pagdating namin, dadagdag ba, sir? Yun pa, kapag, let's say, itinadagdag namin kapag sa padating sa gold, no? Walang gold na tumaas overnight. Wala talaga. Kasi may mga client kami bumalik na. Sabi mo, tataas ang gold. Oo. Ma'am, kailan ka po ba bumili? Last month lang. Okay. Last month lang. Hindi ko pa makakaraw. Ang gold po talaga, ang pang long term po talaga yan. So, bagay siya sa long-term investment. For long term po talaga yan. Yes. Tama naman sir. Hindi siya agad-agad. Kahit siguro sa anong type of investment, hindi naman siya yung bukas, nag-invest ka ngayon bukas, uy, atras talaga. Diba? Hindi naman. Meron kasi mga tao na talaga yung emotion nila pag na-hype. Sabi ko, akala nila pag nag-invest ka ngayon, kikita ka na agad doon. Wala pong ganong klase ng investment. Scam yun. Scam po yun. So, pag mag-invest naman, dapat syempre alam mo yung company na paglalagyan mo or pag-invest naman. Kasi dapat number 1 mong chine-check talaga is yung background. Kasi baka mamaya is dito lang pala siya nagre-revolve sa sa lugar na to. Tapos in the future nagsara. Tapos yun nga, emotionally hype ka, di parang pinagsakluban ka na ng langit pa, di ba? So kaya kailangan din talagang i-consider yung mga company kung saan sila mag-start ng investment. Dapat talaga trusted. Then stable na. So yun po yung mapapalo ko sa kanya. At nabanggit ka naman kayo sa kanya pala sa pag-usapan. Yung mga common mistakes na nagagawa ng mga bago pa lang na nag-iip. So bukod dun sa kanina pa natin na pag-uusapan na may mga pumapasok sa investment na hindi nila naiintindihan. Ano ba itong investment na pinasok ko? Kumbaga, kulang sila sa education. Bukod doon, meron pa po ba kayong gustong i-add na mga common mistakes na na-experience ng mga bagong nag-invest? Especially, very applicable sa mga bata pa lang, sa mga nagsisimula pa lang. Ayun no, parang same lang din kanina, mag-research, alamin ang mga background. Ayun, so mag-research sila talaga, then i-check yung mga backgrounds kasi baka mamaya talaga mali talaga yung pinag-invest. Talaga napaka-laking, kasi pera yung bibitawan eh, di ba? So yun, sa mga trusted talaga, right? Like at Raquel, yan. So, pag nag-invest ka dito, alam mo na hindi masasayang yung pera. Okay. And of course, dagdagan lang natin. We have one of the services sa Raquel Poncho. Ang nag-insurance naman siya sa Sun Life. Oo. Available din ang Sun Life sa mga Raquel Poncho branches. So, Oo. bukod sa gold investment, pwede rin silang mag-avail ng kanilang mga insurances. So, paano ba ako set ng investment ko bilang mga experts pa din? Kasi narinig natin yung tinatawag natin na emotional investing. Nag-research din ako, ano itong emotional investing na to? Akala ko kasi emotional investing lang ay yung pag-invest ng mga emosyon sa mga maling tao. Hindi lang siya sa ganun nag-a-apply. Nag-a-apply din siya sa investment para kumbaga I think napahapyawan kanina ni Sir Ronnie So, sa palagay niyo as experts, paano ba natin ma-avoid yung emotional investment? Ayun, dapat well prepared ka.
well, yun lang yun, ma'am. Dapat prepared ka sa everything na mangyayari sa investment. Talaga. Kasi kagaya niya, meron ng emotional something na dapat napaghandaan mo na siya bago ka mag-invest. Ready ka kung ano ka na. Oo, kung ano man ang mangyayari. So, sa akin gusto talagang do your own research. Bago ka maglagay ng pera, do your own research. Pag-aralan mo. Tapos, kung ano sasabihin ng peer mo, kasi ng friend mo, hindi naman expert. Kasi pag-isipan mo pa rin. Huwag lang sinabi sa'yo, uy, mag-invest ka dito, trendy ito. Kumita na ako. So, walang ganon. Huwag mo gagawin yun. Kasi pag ginawa mo yun, mahahype ka. Hindi mo alam kung saan pupunta yung pera mo. Although, sabihin natin, tumubo ka in the first round. Paano, what more? Kasi, di ba, na-hype ka, di ba, tumubo ka na. Na-excite ka kasi parang, uy, ang ganda pala ng investment na to, parang gusto ko din So, tinodo mo na ngayon. Tumubo ka na una, tinodo mo ngayon, your emotions talagang andun, taas, di ba? So, the second run, nag-fail. So, paano na? Binigay mo na lahat. Kasi sabi, ang taas na. Kasi, naakit ka lang ng friend mo eh. Hindi ka nag-research. Hindi mo pinag-aralan. So, pag-aralan mo din. Bago mo pasokin sa investment. Talagang mag-a-apply sa lahat ng aspeto ng buhay natin ng advice, ang pieces of advice ni Sir Ronnie sa ni Ma'am Jenny. Be prepared. Kailangan handa ka sa lahat ng aspeto mag-i-invest, especially financially. Yes, ma'am. Handa ka and mentally. And napaka-importante yung sinabi ni Sir Ronnie na mag-research tayo. Let's be educated. Ako ang naisip ko naman ay we have to think mind over the heart. Kasi pag tayo ay masyadong, kumbaga tayo ay na-excite pa. Excite tayo. So, nag-decide tayo ng mga bagay na hindi na natin na mag-iisipan. After 1 year, after 2 years, okay kaya itong pag ito yung pinibigay ko. So, talagang kailangan yung rational thinking natin on investment ay laging present. May presence of mind talaga tayo. Kaya sa mga mag-i-invest natin ng mga Gen Z and Millennials, hanapin nyo si Sir Ronnie at saka si Ma'am Jenny. Alam mo, tama ka doon. Sa diba? mind over heart, kaya Mind nangyari over sa the taas, heart. para siyang masunod, di ba? Pag-isipan mo bago ka mag-invest. Yes. Hindi lang sa financial, at sa tamang tao. Okay. Napakahalaga din eh. Kagaya ni Ma'am, di ba? Halagang Ang dapat may tamang brand company, na oo, kilala na yung brand. Mapagkakatiwalaan. Number one, yung syempre pera yung bibitawan mo eh. Kaya ngayon, pagkatapos ito, alam niyo na, itong dalawa kasama natin ngayong araw na to, ay tunay at subok na mapagkakatiwalaan. But before we let you go, syempre, sa mga nanonood natin, yun yung camera natin. Yun yung audience natin. Palamakan ng audience natin. Ano naman, Ma'am Jenny and Sir Ronnie, to close this conversation. Ang dami namin natutunan sa inyo. Ano nga yung sabi mo kanyung multi-happening? Multi-pack. Yun ang iuwi ko mamaya sa bahay, yung multi-happening. At saka yung sinasabi ni Ma'am Jenny, talagang investment is very risky. You have to be prepared. Ang dami ko natutunan. Pero, ngayon naman, ang question ko, this is the last question. And gusto ko lang marinig, ano ba yung pwede nyong maging message of encouragement or motivation or reminder sa ating mga Gen Z, millennials, or other viewers natin na gustong pasukin ang mundo ng investment? Ano ang message niyo sa kanila? Invest while you are young. Because sabi nga, is the younger the better. So, mag-invest habang bata pa at the same time kasi pag bata pa, wala ka pang masyadong iniisip. So at least, kagaya din ng sabi ko kanina, para in the future, well-prepared ka kung nag-invest ka ng bata. Bata ka pa at the same time, yung ikaw ay sobrang lakas pa, sobrang healthy pa. So yun, kaya invest while you are young, the better. The younger, the better. The younger, the better. Ganda nun ah. The younger, the better. The younger, the better. Okay. Siguro hindi naman copy-paste sa So, yan tama. Invest while you were young. Invest kung ano yung kakayanan mo ngayon.
kung ano yung meron ka, mag-invest ka. Yung kaya mong mawala or matalo or something in case mag-fail. Then, in investing, huwag kang susuko. Magtanong ka sa mga expert. Ask the expert. Tuturuan po namin kayo, tutulungan namin kayo. As long as makakaya namin. Again, thank you very much, Ma'am Jenny and Sir Ronnie. Alam kong sobrang busy yung dalawa bilang mga very busy corporate individuals. Thank you very much sa pagpapaunlak sa aming second episode ng ating mini podcast series. Thank you. Thank you very much po. Magandang araw, Rakilistas. Ako nga pala si Ronnie Baera, ang Regional Manager ng Racal Phone Shop sa Region 2. Nagpapasalamat ako sa Racal Phone Shop Management Team dahil na-invite ako dito sa second episode para mag-share ng aking expertise about gold investment. And ako naman po si Ma'am Jenny Sumilang, Manager Candidate and Financial Advisor in Sun Life Insurance Company. Thank you po Racal Phone Shop for inviting me to educate millennials. Lalo na pagdating sa life insurance with investment. Sa Racal Phone Shop, palagay ang loob ko.